pumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Pastor James Leasing, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 25 ng buwan ng Agosto. Grupo ng online groomers na nag-uutos sa mga kabataan para gumawa ng karahasan, tukoy na ng NBI. Online gaming platform na Roblox binigyan ng ultimatum ng DICT na mumurong iban sa Pilipinas. Tagal. Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio idineklara na impeachment court na isang hostile witness. Paglipat sa hapon ng impeachment trial, pinaplansya ng impeachment court ayon yan kay Senate President Win Gatchalian. Pangulong Bongbong Marcos wala pang desisyon sa hirit ng Amerika na extradition ni Pastor Apollo Kibuloy. Electric vehicles na made in the Philippines. Tinatrabaho na isang planta in-inspeksyon ni Pangulong BBM. Ay, huwag lang inspection, Mr. President. I-endorse ninyo yan. Suporta na magawang Pinoy. Dapat. Bilang ng mga namatay naman sa leptospirosis sa Maynila, umabot na sa 15. Mahigit 200 tinamaan ng sakit ayon sa Manila Health Department. Pribadong eskwelahan sa Quezon City pinasok ng 2 kawatan. 250,000 pesos na cash at kagamitan tinangay. Aktor Nino Mulak inisyon ng LTO ng show cause order. Pinagpapaliwanag sa nangyari aksidente sa Antipolo City. Wala naman siyang kasalanan eh. Ayan. Mamin siya lakay. Oh, kasi nakatulog siya. Ayan, tulog siya. Ay. Samantala, hungry Pinoys o gutom na mga Pilipino na bawasan ang bilang noong Hunyo ayon yan sa SWS survey. At sa detalye ng ating mga balita, tukoy na ng National Bureau of Investigation ang isang grupo na tinatawag na groomers
nang hikayat ng mga minor de edad sa social media na gumawa ng krimen. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, napasok ng bureau ang group chat na ito na nag-collapse kalaunan kung saan nasa libo ang kanilang mga miyembro. Kabilang na ang mula sa iba't ibang bansa pero karamihan ay mga Pinoy. Pawang 12 hanggang 19 anyos ang tinatarget nito at pinapagawa ng karahasan ang mabiktima bilang bahagi ng kanilang initiation. Kapag nagawa man ito, magkakaroon sila ng promotion. Halimbawa nito kung papatayin ng sarili ay mapopromote sila sa sainthood. Wow! Sinabi pa ni Matibag na posibleng galing sa isang grupo ng groomers ang nang impluensya sa mga estudyanteng shooter sa San Jose National High School, sa Tacloban City at sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Pasado nang magsagawa ng profiling ang NBI sa mga nag-share online ng mga video footage ng school shooting para malaman ang kanilang partisipasyon. Narito si NBI Director Melvin Matibag. No. Of course, we want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakang-head na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile it. Maraming members, libo eh. Yung initiation, parang you will be promoted. You will be promoted. Merong pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group ka inaalagaan. Pag nagawa mo naman to, ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Samantala, binigyan ng ultimatum ni DICT Secretary Henry Aguda ang online gaming platform na Roblox hanggang Oktubre para tuparin ang natitirang child safety requirements. Sa panayam sa DZRH, nagbabala si Aguda na maaaring ipaban sa Pilipinas ang Roblox kung hindi nito tutuparin ang mga ipinangakong hakbang para mapalakas ang proteksyon sa mga kabataan laban sa online predators at grooming. Anya, 3 sa 5 commitments ng Roblox ang natupad na pero hindi pa naipatutupad ang requirement sa national ID para sa age verification at ang pagtatayo ng tanggapan ng kumpanya sa Pilipinas. Nakatakdang makipagpulong ang DICT sa Roblox sa Singapore upang talakayin at ipatupad ang natitirang kasunduan na dapat matupad bago matapos ang Oktubre. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Sisingilin ng natin sa kanila this week and nakikipag-usap naman ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, dapat yung mga huling requirements na hiningi namin sa inyo for child safety, implemented na yan no later than October. Pagka hindi pa rin, baka magka-problema tayo. Magka-problema, meaning? Well, magka-problema in the sense na yung ginawa natin kay Gorbax, kung maalala niyo si Gorbax, hindi sila nag-comply doon sa child safety requirement natin. So, nawala na si Gorbax, hindi mo na magamit ngayon si Gorbax. Samantala, inirekomenda ang kasuhan ng Office of the City Prosecutor's Office ng Tacloban City ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries laban kay Police Staff Sergeant Arla J. Pasencia. Si Sergeant Pasencia ang tiyahin ng minor school shooter na si alias Nas na isa sa mga namaril sa San Jose National High School noong June sa Tacloban. Lumalabas na baril ng police officer ang ginamit ng kanyang pamangkin na ikinamatay ng 3 estudyante at 20 iba pang sugatan. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, isasampa ang kaso sa kaukulang opisyal na sakdal sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Nag-ugat ang rekomendasyon ng DOJ sa isinagawang preliminary investigation batay sa reklamo ng mga magulang at mga estudyante ng nasabing eskwelahan.
Nanawagan si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan na rebisahin na ang pagtuturo ng GMRC o Good Manners and Right Conduct sa mga paaralan para mapalakas ang moral foundation ng mga kabataan. Ayon kay Yamsuan, ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataang estudyante ay dapat magsilbing wake-up call sa mga school authorities at mga magulang. Sabi ni Yamsuan, ang mabuting asal at wastong pag-uugali ay hindi pawang mga salita lamang, kundi mga alituntuning dapat isabuhay ng bawat Pilipino. Ang panawagan ay kasunod ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban at Zamboanga ng mga menor de edad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Brian Yamsuan. I propose a thorough review and strengthened implementation of our existing laws to help rebuild the moral infrastructure of our country. First, we must ensure that GMRC and values education are taught as separate subjects in all of our schools and given the same priority as subjects like math and science. We must capacitate our teachers and adequately train them to effectively teach GMRC. Sama kami ng 10 dyan, Congressman Brian Yamsuan. At siguro panawagan natin kay Berur Siful. Education Secretary Sani Angara, seryosohin. Ayan. Oo naman. Seryosohin, atasan ng mga teachers na seryosohin ang pagtuturo ng GMRC sa mga bata. To begin with, bakit ba't pa kasi tinanggal? Ayan nga eh. Samantala, idineklara ng impeachment court na hostile witness si Office of the Vice President, Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na sumusweldo pala ng 190,000 kada buwan. Wow, laki. Paldo. Ayon kay Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero, ito ay dahil sa pagiging malapit ni Ortonio sa mga Duterte. Si ASEC Ortonio ay dating Chief of Staff ni VP Sara noong siya ay Vice Mayor pa lamang ng Davao City. Namuno sa Davao City Promotion Center noong 2016 at Davao City Government's Human Resource Management Office noong 2018 hanggang 2022. Noong mayor pa sa Davao si VP Sara. Ito ang paliwanag ni ASEC Lemuel Ortonio. To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution, and that therefore counsel attorney May can ask leading questions, but again, pursuant to the rules, may not ask misleading questions. You may proceed, ma'am, accordingly. Samantala ho. Humiling na ng confidential fund si Vice President Sara Duterte matapos pa lamang ang higit sa 1 buwan nang magsimula siya sa panunungkulan. Ito ang kinumpirma ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio matapos ang pagtatanong ng prosekusyon tungkol sa naging letter of request ukol dito ng OVP. Pero walang nakasamang computation o dokumento kung paano gagastusin maging patunay na kailangan ng OVP ang confidential fund sa naging sulat sa Department of Budget and Management. Narito ang bahagi ng pahayag. There were no attachments, ma'am. Yes, there were no attachments in support of your request for confidential funds. Tama? Okay. Mr. Ortonio? Yeah, what's your response? Yes, that's correct. No attachments, ma'am. And tama rin bang sabihin na ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination for the amount Thank you, is Mr. Ortonio. in the discretion of the Vice President. Yes, thank you. Inamin ni Office of the VP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na sinamahan niya si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pag-withdraw ng malaking confidential funds.
Sinabi ni Ortonio sa impeachment trial na pangalawang Pangulo na hinili na Acosta na samahan siya ni Ortonio sa Land Bank of the Philippines, Show Boulevard branch. Pero hindi lamang anya alam kung napagbigay alam niya kay VP Sara na kasama siya noon. Narito si Assistant Chief of Staff Ortonio. When you say alam na Vice President, yung pagsama ko po. Yes. That I cannot confirm, ma'am, if Miss Gina was able to inform the Vice President. Pero yung withdrawal, that was also upon the instruction, tama ba? When you say withdrawal, Withdrawal of the checks. Or the encashment itself. I would assume, ma'am, na Alam. Miss Gina has informed the Vice President yung pag-encash niya. But as to if Of course. I'm accompanying Yes. her, I'm not sure, ma'am. Okay. Ang kalmado, cool na cool, Lemuel Ortonio. Sa usaping impeachment pa rin, aminado si Senate President Sherwin Gatchalian na kabilang sa konsiderasyon sa paglilipat ng oras ng impeachment trial sa hapon ay upang mas maraming tao ang makapanood. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag sa gitna ng umano'y nababawasang interes ng publiko sa panonood ng impeachment trial. Giti Gatchalian sa programang 2x2, talagang mahaba ang proseso ng impeachment trial, ngunit dapat habaan ang pasensya sa dahan-dahang paglalahad ng issue at ebidensya. Anya, isinasapinal na lang ngayong linggo ang bagong timeline upang makapagbigay na abiso sa prosekusyon, depensa at iba pang partido. Sa naturang pagbabago, babaliktarin ang kasalukuyang sistema kung saan alas 10 ng umaga na ang legislative activities habang alas 3 ng hapon ang impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Gatchalian. Mga consideration na para makapanood ang ating mga kababayan ng impeachment, ginawang hapon para pag-uwi nila mga around 6-7, kung nandoon pa kami, makikita rin nila. At pangalawa, yung pangalawang dahilan, dahil nga on the average 6 hours yung kakailanganin para matapos isang testigo, gagawin na lang hapon para mas flexible. Kung kailangan umabot pa ng alas 7, alas 8, kayang umabot. Ngayon kasi hard stop Correct. Basta alas 2, alas 3, dapat tapos na talaga para makapasok na yung legislative process. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Electric vehicles na made in the Philippines. Abay, ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang planta kaninang umaga. Suportahan natin yan ni Mr. President. Samantala, Pangulong Marcos wala pang desisyon kung pagbibigyan ang hiling ng Amerika na extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. At aktor Nino Mulak, inisyon ng LTO ng show cause order. Pinagpapaliwanag sa nangyaring aksidente kung saan niya sinuro ang isang karinderya, isang barbershop, at meron pang tinamaang motorsiklo. Buti na lamang walang namatay na sugatan. At Pangulong Bongbong Marcos, no comment pa rin. No comment pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At pangutong na ilang traffic enforcers sa Maynila, inaksyonan ng MTPB, isa ang sinampulan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang break time. Makalipas po ang mahalaga nating panayam para po sa mga may alalahanin sa kanilang atay o liver. Ayan, mga kuya, mga ating makinig po kayo sa aming exclusive na panayam ni Miss Teya kay Doktora Jeneline Agkawili Conde. Take it away. Magandang hapon po sa inyo.
Oras na para sa Bantay Atay. Hatid sa inyo ng Liver Prime. Alam niyo ba na ang ating atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan ang ating katawan? Dahil sa stress, puyat at ating lifestyle, mahalagang mas maging maingat sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Makasama natin ngayong hapon si Doc Jenny Agkawili Conde upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman pa sa pag-aalaga ng ating atay. Hi Doc Jenny, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Lakay at Miss Thea at sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Bantay Atay. Gandang hapon, Doc. Bakit po, Doc, mahalagang tutukan at bigyan pansin ang kalusugan ng atay? Kahit pakiramdam ng isang tao healthy naman siya. Opo, tama, Lakay, no? So, ang ating atay, mahalagang bigyang pansin ang ating atay kasi nag-iisa lang ito, no? So, it is considered as the largest internal organ. So, hindi yan ginawa ng ating Panginoon ng walang trabaho. So, marami siyang trabahong ginagawa sa ating katawan, no? So, una, tumutulong siya sa tinatawag nating digestion or sa pagproseso ng pagkain natin, no? Pangalawa, tinatawag din siyang filtration, no? Or tumutulong sa pag-filter. So, lahat ng kinakain natin, iniinom, dumadaan sa atay. Siya yung naghihiwalay ng lason sa hindi. Yung lason, yun yung idinudumi natin. At yung hindi, yun yung pinoproseso para maging energy ng ating katawan. Isa ring trabaho ng ating atay ay yung gumagawa ng tinatawag nating mga coagulation factors or clotting factors, no? Na tumutulong sa pagpapaampat ng pagdurugo. At isa rin, no, importante rin na gumagawa siya ng mga importanteng mga protina and vitamins and minerals sa ating katawan. So, ang ating atay ay magandang bigyang pansin, no, kahit sinasabing healthy siya or walang nararamdaman. Kasi having yung pagkakaroon ng sakit sa atay, no, usually early on the disease, yung tinatawag natin, it is a silent disease, no, or even the fatty liver is a silent disease, no. Early on the process of the liver problem, walang nararamdaman yung pasyente. So magpaparamdam na lang yan kung kung nasira na siya. Now, ang tanong, Doc, anong mga test po ang karaniwang bahagi ng early liver screening? Meron po bang simpleng checklist na maaaring gamitin upang malaman kung ikaw ay may or at risk ka na sa fatty liver disease? Opo, no? So, usually ang nire-request natin yung mga tinatawag naming liver enzymes, yung tinatawag nating SGPT, SGOT, or ALT/AST para malaman natin kung namamaga yung atay. Ultrasound po ng ating atay, doon usually nakikita ang fatty liver, no, at kung may bukol na sa atay, no, na pwedeng maging komplikasyon ng fatty liver disease, no. And of course, yun nga, katulad ng binanggit, no, ang fatty liver ay kamag-anak nga ng pagbigat ng timbang, kung tumataas yung sugar o di kaya tumataas yung cholesterol. So maganda rin na ma-request ng inyong doktor yung inyong mga blood sugar, mga FBS or OGTT, HbA1c at yung tinatawag nating lipid profile. At karagdagan, no, kung may fatty liver, no, para malaman kung may peklat na yung atay, we also do request yung tinatawag naming elastography para malaman kung nagkaroon na ba ng sira or pagkapeklat ang atay. Napakarami nating natutunan ngayon kay Doc Jenny tungkol sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Kaya tandaan po, ang liver care ay bahagi na isang healthy lifestyle kasabay ng tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na paggabay ng doktor. Kaya naman, kung may diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibing phosphatidylcholine powered by Phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta ng atay. Meron din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Bisitahin lamang ang Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay sa pagprotekta ng inyong atay. Sabay tayong magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 mg at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today.